Huminga ng malalim si Dr. Emma Corpus habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Ang kulay rosas niyang scrub suit ay halos kasimbaga ng kanyang nakangiting labi. Isa siyang accomplished OB-GYN at sa kanyang mga kamay, libo-libong buhay na ang isinilang. Subalit sa likod ng propesyonal niyang panlabas, tila may isang anino na unti-unting lumalambong sa perpekto niyang mundo. Isang araw, bago ang kanilang 10th wedding anniversary, naramdaman ni Emma ang kakaibang amoy ng pabango sa damit ni Brian, ang kanyang asawang abogado. Hindi ito ang karaniwan niyang pabango at lalong hindi ang kanya. Isang matamis at bulaklakin na amoy, tila nagtatago ng isang lihim. Brian, galing ka ba sa barangay meeting? Ang bango mo Biro niya, sinubukang itago ang kaba sa kanyang dibdib. Ngumiti si Brian. Ang kanyang matatalim na mata ay kinabahan ng bahagya. Oo, medyo matagal kasi ang hearing. Puro babae ang mga kliyente ko ngayon, alam mo na. Tumango si Emma, pilit na pinaniniwalaan ng kanyang asawa. Si Brian, ang matalino at mapagmahal niyang asawa, ang ama ng kanilang nag-iisang anak na si Ella. Hindi niya magagawa iyon, Dion. Hindi sila magagawang lokohin. Pero ang mga bulong ay nagsimula. Ang sunod-sunod na text messages na sinasabi ni Brian ay galing sa kliyente. Ang pag-alis niya ng bahay ng mas maaga sa umaga at pag-uwi ng mas huli sa gabi, palaging may emergency meeting. Ang unti-unting paglamig ng mga halik, ang pagkawala ng mga matatamis na salita. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Brian sa tabi niya, hindi nakatiis si Emma. Kinuha niya ang cellphone nito. Ang kamay niya ay nanginginig. Nakita niya ang isang text message mula sa isang unregistered number. Salamat sa dinner, mahal. See you tomorrow. Love, Criselda. Nahulog ang cellphone mula sa kanyang kamay. Gumawa ng malakas na tunog sa katahimikan ng gabi. Biglang nagising si Brian. Emma, anong ginagawa mo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng galit. Napapikit si Emma. Ang lalamunan niya ay tila may nakabara. Hindi niya masabi ang nakita niya. Wala. Kukuha lang ako ng tubig. Sagot niya. Pilit na itinatago ang takot sa boses. Dahil sa takot na masira ang pamilya, ipinagsawalang bahala ni Emma ang kanyang mga nakita. Pero ang bawat sulyap sa kanyang asawa ay puno ng pagdududa. Ang bawat gabi ay puno ng mga bangungot. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Habang naglalakad siya sa hallway ng ospital, papunta sa kanyang delivery room, narinig niya ang dalawang nurse na nagbubulungan sa malapit. Nakita mo ba si Attorney Corpus kahapon? Sabi ng isang nurse. Ang gwapo talaga niya, pero ang kasama niyang babae, sobrang bata at maganda. Ang sweet nila sa isa't isa sa isang 5-star hotel. Sino kaya yon? Hindi naman si Dr. Emma yon, di ba? Tanong ng isa. Hindi hete, iba Sabi nila, anak daw yon ng isang sikat na Judge Ramirez. Si Criselda daw ang pangalan. Nagsimulang umikot ang mundo ni Emma. Criselda. Ito ang pangalan sa text message. Ang mga salitang 5-star hotel, suite, at anak ng Judge Ramirez ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Naramdaman ni Emma ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay, ang pagbigat ng kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay tila binibiyak sa dalawa. Ang perpekto niyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Pumasok siya sa delivery room, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Paano niya haharapin ang isang ina na manganganak, ang saya ng bagong buhay, kung ang kanyang sariling buhay ay unti-unting namamatay? Hindi niya napansin ang matalim na kagamitan sa kanyang kamay, ang pagkuyom ng kanyang kamao. Kinabukasan, habang tahimik na nagmamaneho pauwi si Brian mula sa trabaho, lihim siyang sinundan ni Emma. Tila may isang puwersang nagtutulak sa kanya, isang pangangailangan na malaman ang buong katotohanan. Ang takot ay bumalot sa kanya nang makita niya ang sasakyan ni Brian.
na huminto sa harap ng isang marangyang hotel sa Makati, ang parehong hotel na binanggit ng mga nurse. Nakita niya ang isang babae na nakatayo sa lobby. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay umaalon sa hangin. Si Criselda. Kumuha ng malalim na hininga si Emma. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa manibela. Gusto niyang bumaba, sugurin sila, ipagsigawan ang galit niya. Ngunit nanatili siyang nakaupo. Pinagmamasdan ng kanyang asawa na lumabas sa kotse at sinalubong si Criselda ng may ngiti. Pagkatapos ay pumasok sila sa hotel, magkahawak kamay, tila walang pakialam sa mundo. Naramdaman ni Emma ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib, isang kirot na nagbabanta na durugin ang kanyang puso. Hindi niya magawang gumalaw, tila ba'y nakakadena siya sa kanyang upuan, habang ang mga imahe ng pagtataksil ay sumasayaw sa kanyang isip. Hindi na niya kayang magkunwari. Ang pagtataksil ay hindi na isang bulong. Ito ay isang malakas na sigaw na sumisira sa kanyang buhay. Ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay, ay nasa bingit ng pagbagsak. Napakagatlabi si Emma habang pinagmamasdan ang nagliliyab na ilaw ng hotel kung saan nagtago ang kanyang asawa kasama ang iba. Ang kotse niya ay nakaparada sa dilim, isang anino sa ilalim ng mga puno, at ang bawat segundong lumipas ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang sakit ay sobra-sobra at ang takot ay bumalot sa kanya ng buo. Paano niya nagawa ito? Si Brian, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong pagkatao, ang ama ng kanyang anak. Umuwi si Emma na tila isang zombie. Nagkunwari siyang natutulog nang dumating si Brian at nang umaga, nagpanggap siyang walang nangyari. Ngunit sa loob niya, isang giyera ang nagaganap. Hindi na siya kayang manahimik. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Kailangan ko ng tulong, bulong niya sa sarili. Kailangan ko ng ebidensya. Kinabukasan habang nasa ospital, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Liza, na isang pribadong investigador. Si Liza ay merong reputasyon na walang kinikilingan at napakagaling sa kanyang trabaho. Emma, ayos ka lang ba? Ang boses mo, tanong ni Liza, puno ng pag-aalala. Pilit na pinatatag ni Emma ang kanyang sarili. Liza, may kailangan akong malaman tungkol kay Brian. Hindi nagtanong si Liza. Alam niya kung gaano kasakit ang isang ganitong sitwasyon. Magkita tayo sa isang lugar na tahimik. Mamaya, after shift mo. Nagkita sila sa isang coffee shop, malayo sa mga pamilyar na mukha. Ikinuwento ni Emma ang lahat. Mula sa pabango hanggang sa text message at sa nakita niya sa hotel. Ang bawat salita ay tila may kasamang kirot. Hindi ko na kaya, Liza. Ang sakit-sakit. Hinawakan ni Liza ang kamay niya. Alam kong masakit, Emma. Pero mas masakit kung magbubulag-bulagan ka. Hayaan mong tulungan kita. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Liza sa kanyang trabaho. Ang bawat tawag o text message mula kay Liza ay nagpapakaba kay Emma. Ayaw niyang marinig ang katotohanan, pero kailangan niya. Makalipas ang isang linggo, muling nagkita sina Emma at Liza. May hawak na envelope si Liza at ang bigat ng envelope na yon ay tila bumagsak sa balikat ni Emma. Narito ang lahat, Emma, sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay malumanay. Ang babae ay si Criselda Ramirez, anak ni Judge Mateo Ramirez. Madalas silang magkasama sa mga restaurants, sa hotel at kahit sa kondo na nakapangalan kay Brian, pero hindi ko pa nakumpirma kung kaniya talaga. Inabot ni Emma ang mga litrato. Doon, nakita niya si Brian at Criselda na magkahawak kamay, naghahalikan at tila walang pakialam sa mundo. Ang sakit ay nagtulak sa kanya upang bumitaw ng impit na sigaw. Ang mga mata niya ay nagdilim sa galit. Ang Judge Ramirez na sinasabi mo, iyon ba ang malakas na Judge Ramirez? Tanong ni Emma. Nanginginig ang boses.
Tumango si Liza. Siya nga. Kaya kailangan nating maging maingat, Emma. Malakas ang kapit ng pamilya na ito. Gabi na nang umuwi si Emma. Nasa sala si Brian, nagbabasa ng dyaryo. Napatingin siya kay Emma. At sa isang iglap, tila nakita ni Emma ang pagkakasala sa kanyang mga mata. Saan ka galing? Tanong ni Brian. Ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagdududa. May emergency sa ospital, sagot ni Emma. Pilit na pinipigilan ang galit na kumukulo sa kanyang loob. Ipinakita niya kay Brian ang mga litrato. Ito ba ang emergency mo, Brian? Ito ba ang kliyente mo? Nanlaki ang mga mata ni Brian. Agad siyang tumayo. Ang dyaryo ay nahulog sa sahig. Emma, anong pinagsasabi mo? Sino ang nagbigay sa iyo niyan? Paninira lang yan. Paninira? Hindi ako bulag, Brian. Nakita ko kayo sa hotel. Nakita ko kayong magkahawak kamay. At itong babaeng ito, ang anak ng Judge Ramirez na sinasabi mo, siya ba ang katuwang mo sa pagtataksil? Napakasigaw si Brian. Bakit mo ako pinaghihinalaan ng ganito, Emma? Ang babaeng yan, kliyente ko lang yan. May problema siya sa mana at tinutulungan ko lang siya. Ikaw ang may problema. Masyado kang paranoid. Ang pagtanggi ni Brian ay tila nagdagdag lang ng apoy sa galit ni Emma. Ang sakit ay naging galit at ang galit ay naging determinasyon. Hindi ako paranoid, Brian. Ikaw ang sinungaling at hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang buong katotohanan. Magsasayang ka lang ng oras mo, Emma. Walang maniniwala sa'yo. Sagot ni Brian puno ng paghamon. Biglang tumunog ang cellphone ni Emma. Isang unregistered number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din. Itigil mo na ang ginagawa mo, Emma Corpus, sabi ng isang boses ng babae, malamig at mapanganib. Huwag mong sirain ang buhay namin. Kapag hindi ka tumigil, hindi lang ang buhay mo ang masisira. Idin biglang pinutol ang tawag. Nanlamig si Emma. Ang boses na yon ay tila boses ni Criselda. Kasunod noon, isang text message ang dumating. Isang larawan. Larawan niya at ng kanyang anak na si Ella habang naglalakad sa parke, masayang naglalaro. Isang larawan na kinuha ng palihim. Isang babala. Napayakap si Emma sa sarili. Ang cellphone ay nahulog muli sa sahig. Ang takot na kanina'y kumukulo ay ngayon ay bumalot sa kanya ng buong buo. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At ang kanyang anak, nasa panganib. Napakuyom ang kamao ni Emma habang tinititigan ang larawan niya at ni Ella sa kanyang cellphone. Ang takot na dulot ng banta ay mas malaki pa sa sakit ng pagtataksil. Ang kanyang anak, ang kanyang buong mundo, ay nasa panganib. Naglakad siya pabalik sa sala kung saan nakatayo si Brian. Nanlilisik ang mga mata. Sino ang nagpadala nito, Brian? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ang babae mo ba? Ang anak ng judge mo? Binabantaan na nila ang anak natin. Nagulat si Brian nang makita ang larawan. Nawala ang kanyang pagiging matapang at napalitan ng pagkataranta. Anong? Hindi ko alam yan, Emma. Wala akong kinalaman dyan. Wala kang kinalaman? Bakit nila tayo binabantaan kung wala kang kinalaman? Umagos ang luha sa mga mata ni Emma. Dahil sa kataksilan mo, pati ang anak natin nadadamay. Nasaan ang puso mo, Brian? Sa sandaling iyon, tila may nabasag sa loob ni Brian. Ang galit niya ay biglang nawala at napalitan ng pag-aalala. Emma, pakinggan mo ako. Aayusin ko to. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo ni Ella. Ngunit huli na. Ang tiwala ni Emma ay nawasak na. Ang mga salita ni Brian ay walang saysay na sa kanya. Mula ngayon wala ka ng karapatan na mangako sa akin. Malamig niyang sabi. Pinunasan ang kanyang luha. Tapos na tayo, Brian. At sisiguraduhin kong babayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Mula noon, nagbago ang ambiance sa bahay nila. Ang dati tahanan ng pagmamahalan ay naging larangan ng digmaan.
Nagpapanggap silang normal sa harap ni Ella, ngunit ang bawat galaw at tingin ay puno ng puot. Madalas na umuuwi si Brian ng umaga at hindi na niya tinatago ang kanyang pagiging malayo. Ang kanyang mga personal na gamit ay unti-unting nawawala sa master's bedroom. Isang araw, habang inaayos ni Emma ang mga papeles sa home office ni Brian, napansin niya ang isang financial statement na nakatago sa ilalim ng ibang dokumento. Isang malaking halaga ng pera ang inilabas mula sa joint account nila at inilipat sa isang account na nakapangalan sa isang kumpanya na hindi niya pamilyar. Ang petsa ng transaksyon ay ilang buwan bago niya matuklasan ang pagtataksil ni Brian. Hindi lang pagtataksil sa pag-ibig, kundi pati na rin sa pinansyal. Bulong niya, nanginginig ang mga kamay. Agad siyang tinawagan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Marilu. Si Marilu ay isang negosyante, matapang at praktikal, at nagkaroon na rin ng mapait na karanasan sa pag-ibig. Ate, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, sabi ni Emma, sumusuko ang boses. Pinakinggan ni Marilu ang lahat ng sinabi ni Emma, mula sa banta hanggang sa pagtatago ng pera. Hindi ka mag-isa, Emma. Lalabanan natin yan. Alam mo naman na magaling ako sa mga ganitong bagay, pero kailangan mo rin ng abogado. Si David, sabi ni Emma. Ang pinsan natin. Alam ko na abogado siya pero baka matakot siya sa Ramirez. Susubukan natin, sagot ni Marilu. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Laging tandaan mo, ikaw ang nanay ni Ella. Kaya mo iyan. Kinabukasan, nagkita sina Emma, Marilu at David sa isang restaurant. Si David ay isang matalino at prinsipyo't abogado, ngunit may pagkamaingat din. Ikinuwento ni Emma ang buong detalye, pati na ang pagtuklas sa financial statements at ang banta sa kanya at kay Ella. Habang nagsasalita si Emma, nakita ni David ang pagbabago sa kanyang pinsan. Mula sa isang masayahin at malambing na babae, naging isang nasasaktan, ngunit matapang na leon. Pinsan, alam kong mahirap to, sabi ni David. Seryoso ang mukha. Pero si Judge Ramirez, malakas ang kapit niyan. Maraming powerful people ang nasa likod niya. Baka pati ang karera ko masira. David, hindi lang ito tungkol sa akin at kay Brian, sabi ni Emma. Matatag na ang boses. Binabantaan na nila ang anak ko at may pinagtatakpan silang kung ano. Ang pera na inilipat ni Brian, ang koneksyon niya sa judge may mas malalim pa dito. Biglang tumayo si Marilu. Hindi ka na pinsan ni Emma kung ganyan. Hindi ba ang trabaho ng abogado ay protektahan ang katarungan? O mas mahalaga sa iyo ang sarili mong karera kaysa sa kaligtasan ng pamilya mo? Natahimik si David. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Emma. Nakita niya ang takot, ngunit kasabay noon ay ang pagiging handa nitong lumaban. Tinitigan niya si Emma at sa isang iglap, tila naaalala niya ang mga araw na naglalaro pa sila bilang magpinsan, ang pagiging inosente ng pinsan niya. Sige Emma, tutulungan kita, sabi ni David. Ang kanyang boses ay puno ng desisyon. Pero kailangan nating maging matalino. Hindi lang tayo basta lalaban. Magpaplano tayo. At kailangan ko ng lahat ng ebidensya na meron ka, kahit gaano kaliit. Nang gabing iyon, matapos maghapunan, binasahan ni Emma si Ella ng isang kwento. Ang kwento ng isang prinsesa na nagkaroon ng dragon na umagaw sa kanyang kaharian. Ngunit sa huli, natuto siyang maging matapang at gamit ang kanyang talino at kabutihan, nakuha niya muli ang kanyang kaharian at tinulungan ang kanyang mga nasasakupan. Kaya ko bang maging matapang tulad ng prinsesa, Mama? Tanong ni Ella, malaki ang mga mata. Niyakap ni Emma si Ella ng mahigpit. Oo, anak. Lahat ng babae ay may prinsesa at reyna sa loob nila. Kailangan lang nating hanapin ang tapang na yon. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang hindi siya mag-iisa. Mayroon siyang David, si Marilu, at ang pinakamahalaga,
Si Ella, ang kanyang pinagmulan ng lakas. Kinabukasan, habang inaayos ni David ang mga papeles na ibinigay ni Emma, napansin niya ang isang lumang sobre na nakalagay sa ilalim ng tumpok ng mga financial statements. Walang pangalan sa labas, tanging isang selyo lamang mula sa isang lumang law firm. Binuksan niya ito at doon, natagpuan niya ang isang kontrata sa lupa. May pirma ni Brian at ni Judge Mateo Ramirez. Ang petsa ay 5 taon na ang nakakaraan. Ang kontrata ay tila isang simpleng transaksyon ng lupa, ngunit may mga clauses na malabo at tila may pinagtatakpan. Napakunot ang noo ni David. "Pinsan, sa tingin ko ito ang susi," sabi niya. Inabot ang dokumento kay Emma. Mukhang hindi lang ito tungkol sa pera o sa pagtataksil. May mas malalim pa rito. Isang bagay na kailangan nating hukayin at sa tingin ko, may kinalaman ito sa judge. Naramdaman ni Emma ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang lumang kontrata. Ang papel ay tila may dalang bigat ng mga lihim na matagal nang inilibing. Ang pirma ni Brian at ni Judge Mateo Ramirez magkasama sa isang dokumento na tila inosente, ngunit nagtatago ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito tungkol sa personal na pagtataksil lamang. May mas malalim na koneksyon na nag-uugnay kay Brian sa makapangyarihang hukom. "Anong ibig sabihin nito, David?" Tanong ni Emma, ang kanyang boses ay halos pabulong. Bakit may kontrata sila sa lupa? At bakit nakatago ito? Inilapag ni David ang kontrata sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat detalye. Sa unang tingin, mukhang normal na transaksyon lang ito, pinsan. Pero ang mga terms, lalo na ang mga financial provisions, ay medyo malabo. At ang property na ito, naaalala ko, may controversial na kaso dati tungkol dito. Sinimulan nilang halukayin ang mga lumang kaso. Gumugol sila ng ilang gabi sa paghahanap sa mga archives ng korte, umaasa na makahanap ng anumang koneksyon. Ang bawat pahina na kanilang binuklat ay tila naglalabas ng alikabok ng mga nakaraan. Hanggang sa makita nila, isang lumang headline ng dyaryo, kontrobersyal na desisyon sa lupa, pamilyang magbubukid na agawan ng pamana. Ang kasong yon ay nangyari 5 taon na ang nakakaraan at ang abogado ng nanalo ay walang iba kundi si Brian Corpus at ang naglabas ng desisyon, Judge Mateo Ramirez. "Ito yon," sabi ni Emma. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Parehong petsa, parehong lugar. Pero ang desisyon ng Judge Ramirez sa kasong ito ay pinuna ng marami. Dagdag ni David. Maraming nagsasabi na may dayaan dahil ang mga magbubukid ay walang laban, pero mabilis na natahimik ang issue. Biglang tumunog ang telepono ni Emma. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot. "Kumusta, Doktor? Corpus? Nasiyahan ka ba sa mga litrato na ipinadala ko?" Ang boses ni Criselda, puno ng pang-iinsulto at paghamak. "Huwag kang magsayang ng oras. Si Brian ay akin at walang makakapigil sa amin." Narinig ni Emma ang masayang tawa ni Criselda kasabay ng tunog ng alon sa dagat. "Nakikita ko na nasa isang magandang lugar kayo. Mukhang masaya kayo." "Oh yes, Dr. Corpus. Dito kami ngayon sa Palawan. Nag-e-enjoy sa second honeymoon namin," sabi ni Criselda. Ang boses ay puno ng pagyayabang. "Dapat nakikita mo ang ganda ng sunset dito. Sayang, hindi mo kasama ang asawa mo." Pinutol ni Emma ang tawag. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. "Nasa Palawan sila," bulong niya kay David, at pinipilit niya akong isipin na masaya sila. "Sinisiraan ka niya, pinsan," sabi ni David. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Gusto niyang bumigay ka, pero huwag kang magpapatalo. Mas mayroon tayong hawak kaysa sa iniisip niya." Ngunit sa kabila ng lakas ng loob ni Emma, may bahagi sa kanya na natatakot. Ang larawan ni Ella sa parke ay bumalik sa kanyang isip.
Natatakot ako para kay Ella, David. Hindi ko hahayaang madamay siya sa gulo na ito. Kaya nga kailangan nating maging matalino, sagot ni David. Hindi natin pwedeng direktang kalabanin ang isang judge. Kailangan nating humanap ng isang butas, isang ebidensya na hindi niya pwedeng itanggi. Nagsimula silang magplano. Alam ni David na kailangan nilang humanap ng isang taong may first-hand na kaalaman sa kasong yon ng lupa. Isang taong handang magsalita. May isang matandang magbubukid na nagngangalang Mang Tonyo, sabi ni David matapos magtanong-tanong. Siya ang pangunahing biktima sa kasong yon, pero nawala siya pagkatapos ng kaso. Maraming nagsasabi na tinakot siya. Nagpasiya silang hanapin si Mang Tonyo. Lumabas sila ng Metro Manila at nagpunta sa probinsya kung saan nangyari ang kontrobersyal na kaso ng lupa. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay tila nagdadala sa kanila sa mas malalim na misteryo. Sa wakas, natagpuan nila si Mang Tonyo sa isang liblib na baryo. Matanda na siya. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Noong una, natakot siyang magsalita. Huwag po kayong matakot, Mang Tonyo, sabi ni Emma, lumuhod sa harap ng matanda. Kailangan lang po namin ng katotohanan. Gusto po naming tulungan kayo. At ang ibang mga magsasaka. Tinitigan ni Mang Tonyo si Emma. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ang Judge Ramirez. Malakas po yan, Ineng. Walang makakatalo sa kanya. Pinagtakpan po nila ang lahat. Naramdaman ni Emma ang kirot sa kanyang puso. Ang kaso ng lupa ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mga buhay ng mga taong naapektuhan. Ito ay tungkol sa kawalan ng hustisya. Pero bakit po ninyo kami tinutulungan? Tanong ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahil naniniwala ako sa hustisya, Mang Tonyo, sagot ni Emma, matatatag ang boses. At dahil may anak ako, hindi ko hahayaang lumaki siya sa isang mundo kung saan ang may kapangyarihan lang ang laging nananalo. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, sa wakas ay sumang-ayon si Mang Tonyo na magsalita. Mayroon po akong mga dokumento, Ineng, mga ebidensya na hindi nila pwedeng itago. Pero binalaan po ako na kapag nagsalita ako, mapapahamak ang pamilya ko. Protektahan po namin kayo, Mang Tonyo, sabi ni David. Ipagsasabi po natin ang katotohanan. Ibinigay ni Mang Tonyo ang isang lumang kahon, puno ng mga papeles. Kabilang dito ang mga kopya ng bank transfers, mga sulat na nagpapakita ng banta, at isang recording ng isang pag-uusap. Ang Judge Ramirez. Binayaran niya si Attorney Corpus para baliktarin ang kaso. Bulong ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Binalaan din niya ako na huwag magsalita. Kapag nagsalita ako, mapapahamak ang pamilya ko. Binili niya ang lahat. Napakuyom ang kamao ni David habang tinititigan ang mga ebidensyang ibinigay ni Mang Tonyo. Ang lumang kahon ay hindi lamang naglalaman ng mga papel. Ito ay naglalaman ng mga taon ng kawalan ng katarungan at pananahimik. Ang mga bank transfers, mga sulat ng banta, at ang recording ng pag-uusap ay tila mga saksing sumisigaw ng katotohanan. Ngayon ay sigurado na sila. Ito ay hindi lamang isang simpleng kaso ng pagtataksil ng asawa. Ito ay isang mas malalim na web ng korupsyon na kinasasangkutan ni Judge Mateo Ramirez at ng kanyang manugang na si Brian Corpus. Hindi ko inaasahan na ganito kalalim ang lahat. Pinsan, sabi ni David. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ang daming inosenteng tao ang naapektuhan dahil sa kanilang kasakiman. Pinakinggan nilang mabuti ang recording. Ang boses ni Judge Ramirez ay malinaw. Nag-uutos kay Brian na ayusin ang kaso sa lupa. At kapalit nito ay malaking halaga ng pera at proteksyon para sa kanyang career. Ang boses ni Brian ay tila hesitant noong una, ngunit kalaunan ay sumang-ayon din. Ang recording na ito, napakalaking ebidensya, sabi ni David. Ang kanyang mga mata
ay nagnininga sa determinasyon. Hindi ito pwedeng itanggi ng judge, pero kailangan nating maging maingat. Alam kong kaya niyang ipatago o ipasira ang ebidensya na ito. Sinimulan nilang suriin ang lahat ng dokumento. Ginawa nila ang isang timeline ng mga kaganapan. Ikinonekta ang mga transaction sa bank account ni Brian sa mga petsa ng mga desisyon ni Judge Ramirez. Lumabas na hindi lang isa o dalawang beses nangyari ito. Mayroon pa silang nakita na pattern ng magkatulad na mga kaso kung saan si Brian ang abogado at si Judge Ramirez ang hukom. Ibig sasabihin, ito ay isang sistema. Bulong ni Emma, nanginginig ang boses. Hindi lang sila sa akin nagtaksil, kundi sa batas at sa mga tao. Habang nagtatrabaho sila sa loob ng opisina ni David, nakaramdam sila ng kakaibang presensya. Tila may nagmamasid sa kanila. Isang araw, habang papalabas si David mula sa kanyang opisina, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa tapat. Ang tinted na salamin nito ay tila nakatutok sa kanya. Nag-iingat siya, binilisan ang lakad at agad na tinawagan si Emma. "Pinsan, mag-ingat ka," sabi ni David. Ang kanyang boses ay puno ng babala. "Pakiramdam ko, alam na nila ang ginagawa natin. May nagmamasid sa akin." Nabalisa si Emma. "Anong gagawin natin?" "Kailangan nating bilisan ang kilos," sagot ni David. "At kailangan nating masigurado na ligtas si Mang Tonyo at ang kanyang pamilya." Agad na inilipat nila si Mang Tonyo sa isang ligtas na lugar, malayo sa kanilang tirahan. Samantala, ipinadala ni David ang mga kopya ng mga ebidensya sa iba't ibang mapagkakatiwalaang kontak, kabilang ang ilang mamamahayag na kilala sa pagiging matapang sa paglalantad ng korupsyon. Sa kabila ng kanilang pag-iingat, dumating ang mga banta. Isang gabi, nang umuwi si David sa kanyang apartment, nakita niya ang pintuan na bukas. Wasak ang loob ng kanyang lugar. Kalat ang mga papeles at ang kanyang computer ay basag. Ngunit ang mga ebidensya na itinago niya sa isang safe deposit box ay ligtas. "Sinubukan nila akong takutin," sabi ni David kay Emma. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ngunit may kasamang determinasyon. "Pero hindi nila ako mapipigilan." Sa parehong gabi, tumawag si Brian kay Emma. Ang kanyang boses ay tila desperado. "Emma, pakinggan mo ako," sabi ni Brian. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Alamin na ng ama ni Criselda ang ginagawa ninyo. Sabi niya, papatayin niya ang sino mang susubukang sirain ang pangalan niya." Naramdaman ni Emma ang lamig sa kanyang likod. "Hindi na ako natatakot sa inyo. Haharapin ko kayong lahat." "Emma, hindi mo naiintindihan," patuloy ni Brian. "Malakas sila. Hindi mo sila kaya. Sumuko ka na para sa kaligtasan ni Ella." "Huwag mong gamitin si Ella para takutin ako, Brian," galit na sabi ni Emma. "Dahil sa'yo nadamay ang anak ko. At dahil din sa'yo, lalaban ako." Hindi na nagtagal ang tawag. Alam ni Emma na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Ang planong lumantad sa publiko sa birthday party ni Criselda ay tila ang pinakamahusay na paraan upang ilantad ang lahat. Dahil naroon ang lahat ng makapangyarihang tao kasama ang media. "Kailangan nating maging handa sa lahat," sabi ni Emma kay David. "Lalabas tayo sa liwanag at ilalantad ang lahat. At sisiguraduhin nating makukuha natin ang hustisya." Habang papalapit ang araw ng birthday party ni Criselda, lalong tumitindi ang tensyon. Ramdam nila ang mga mata ng mga kalaban na nakatutok sa kanila. Ang bawat galaw nila ay tila sinusubaybayan. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo silang naging determinado. Ang apoy ng katarungan ay nagliliyab sa kanilang mga puso. Napakunot ang noo ni Brian habang tinititigan ang alak sa kanyang baso. Ang mamahaling alak na dati nagbibigay sa kanya ng kasiyahan ay ngayon ay tila mapait na lason. Ang kanyang bagong buhay kasama si Criselda ay hindi tulad ng inaasahan niya. Ang bawat sandali
Kasama ang anak ng judge ay puno ng tensyon at pagpapanggap. "Brian, anong ginagawa mo dyan?" tanong ni Criselda. Ang kanyang boses ay malamig. "May party tayo mamaya at kailangan mong maging presentable. Ikaw ang future ng pamilya Ramirez, kaya kumilos ka ng tama." Tila ba isang laruan si Brian sa kamay ng mag-ama. Ang pangakong kapangyarihan at kayamanan ay naging isang gintong hawla. Ang bawat desisyon niya ay kinokontrol ni Judge Ramirez at ang kanyang sariling career ay tila unti-unting nawawala. "Pagod na ako, Criselda," sabi ni Brian. Ang kanyang boses ay tila pagod na pagod. "Gusto ko lang mapag-isa." "Napapag-isa? Bakit? Nag-iisip ka pa rin ba sa asawa mong baliw?" Tumawa si Criselda ng may pangiinsulto. "Huwag kang mag-alala, malapit na siyang sumuko." Walang maniniwala sa kanya. Ngunit alam ni Brian sa kanyang puso na hindi susuko si Emma. Kilala niya ang asawa niya. Matapang si Emma at mahal na mahal nito ang kanilang anak. Ang mga salita ni Criselda ay tila pumunit sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang mga araw na kasama niya si Emma at Ella. Ang mga tawanan nila, ang mga simpleng hapunan, ang mga yakap na puno ng pagmamahal. Ang lahat ng iyon ay ipinagpalit niya para sa isang ilusyon ng kapangyarihan. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Isang araw, ipinatawag siya ni Judge Ramirez sa kanyang opisina. Malamig ang mukha ng hukom at ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. "Brian, may naririnig akong mga balita," sabi ni Judge Ramirez. Ang kanyang boses ay puno ng babala. "Hindi ka na nagiging focus sa trabaho at ang asawa mo, ang Dr. Corpus, ay tila gumagawa ng mga problema." "Hindi ko po kontrolado ang ginagawa niya, sir," sagot ni Brian. Pilit na pinapanatili ang kalmado. "Hindi mo kontrolado?" Tumawa si Judge Ramirez, isang nakakatakot na tawa. "Kung hindi mo kontrolado, kailangan mong kontrolin. Dahil kapag bumagsak ang pangalan ko, babagsak din ang pangalan mo. At ang lahat ng pinaghirapan mo, mawawala." "Binalaan ko na po siya, sir," sabi ni Brian. Pero matigas ang ulo niya. "Hindi sapat ang banta, Brian," sabi ni Judge Ramirez. Ang kanyang boses ay bumaba. "Kailangan ng aksyon. Gawin mo ang lahat para tumahimik siya. Kung hindi, ikaw ang haharap sa mga consequences." Naramdaman ni Brian ang lamig sa kanyang likod. Alam niya ang ibig sabihin ng mga salita ng judge. Hindi lang banta sa karera. Ito ay banta sa buhay. Sinubukan niyang kumawala sa hawla. Lihim siyang nakipagkita sa isang dating kaibigan, si Attorney Marcos Santos, na isa ring abogado at kilala sa kanyang integridad. Ikinuwento niya ang lahat. Umaasa na may makakatulong sa kanya. "Brian, nalulungkot ako para sa'yo," sabi ni Marco. "Pero napasok ka sa isang napakadelikadong laro. Ang Judge Ramirez ay hindi mo pwedeng kalabanin ng basta-basta. Kailangan mong humanap ng paraan para makawala nang hindi ka napapahamak." Pagkatapos nilang magkita, tinawagan ni Brian si Emma. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Emma, nakita ko ang order ng korte. Ang demand mo para sa annulment at sa paghahati ng ari-arian. Alam ko na ang lahat." "Buti naman at alam mo," malamig na sabi ni Emma. "Sana ay maging handa ka sa mga susunod na mangyayari." "Emma, pakinggan mo ako," patuloy ni Brian. "Gusto kitang tulungan. Gusto kong bumalik sa iyo at kay Ella. Pagod na ako sa lahat ng ito." "Huli na ang lahat, Brian," sagot ni Emma. "Sinira mo ang tiwala ko at ang pagtataksil mo ay nagdala ng panganib sa ating anak." Hindi nagtagal, nakarinig si Brian ng balita. Si Marco, ang kanyang kaibigan, ay naaksidente sa kotse. Isang aksidente na tila masyadong perpekto. Naintindihan ni Brian ang mensahe. Ito ay babala mula kay Judge Ramirez. Naramdaman ni Brian ang takot, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Emma at Ella.
Alam niyang kaya ng Judge Ramirez na gawin ang lahat. Wala siyang magawa. Nakulong siya sa kanyang sariling kasakiman. Sa gabi bago ang birthday party ni Criselda, umuwi si Brian sa bahay na kung saan sila nakatira ni Emma. Walang tao. Tiningnan niya ang mga lumang larawan nila, ang larawan ni Ella na nakangiti. Ang sakit ay tila bumalik ng buo. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ito ang huli niyang pagkakataon. Kailangan niyang pumili. Ang kapangyarihan at kayamanan na ibinibigay ng judge o ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Kailangan niyang gawin ang tama. Kailangan niyang tulungan si Emma. Kung hindi, mawawalan siya ng lahat, pati na ang kanyang kaluluwa. Napakuyom ang kamao ni Emma habang pinagmamasdan ng kanyang sarili sa salamin. Ang itim na evening gown na suot niya ay elegante, ngunit sa ilalim niyon, ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi. Ito ang gabing matagal na niyang pinaghahandaan, ang birthday party ni Criselda Ramirez, ang lugar kung saan ilalantad niya ang lahat ng katotohanan. Hindi lang ito para sa kanya, kundi para sa hustisya at para sa kinabukasan ng kanyang anak. "Ayos ka lang ba, pinsan?" tanong ni David, na nakatayo sa likod niya. Suot ang kanyang formal na suit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang suporta. "Handa na ako, David," sagot ni Emma. Huminga ng malalim. "Handa na akong harapin sila." Dumating sila sa Ramirez Mansion, isang malawak at marangyang mansyon na tila naglalabas ng kapangyarihan at kayamanan. Ang mga kotse ng mga bisita ay nakapila at ang mga ilaw ay nagliliwanag sa buong hardin. Naroon ang mga pinakamakapangyarihang tao sa lipunan, mga politiko, negosyante, at syempre, ang media na lihim nilang inimbitahan. Pumasok sila sa loob at agad na napansin ang presensya nila. Maraming mata ang napatingin kay Emma. Ang ilan ay may pagtataka, ang iba ay may pagdududa. Nakita niya si Brian sa isang sulok, nakikipag-usap sa ilang mga bisita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Sa gitna ng ballroom, nakangiti si Criselda. Suot ang isang mamahaling puting gown, katabi si Judge Ramirez na puno ng pagmamataas. Lumapit si Emma kay Criselda at Judge Ramirez kasama si David sa tabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Criselda at nawala ang kanyang ngiti. "Dr. Corpus, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Criselda. Ang kanyang boses ay tila galit. "Narito ako para batiin ka, Criselda," sabi ni Emma. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. "At para magbigay ng isang regalo na hinding-hindi mo malilimutan." Bago pa makapagsalita si Judge Ramirez, kinuha ni Emma ang isang wireless microphone na nakalagay sa mesa ng MC. Nagulat ang lahat. "Magandang gabi sa inyong lahat," sabi ni Emma. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Ako po si Dr. Emma Corpus at narito ako ngayong gabi, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang ina at isang asawa na naghahanap ng katarungan." Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Nagsimulang umugong ang mga kamera ng media na biglang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Nanlisik ang mga mata ni Judge Ramirez. "Anong kabastusan ito, Dr. Corpus?" "Security!" Ngunit hinarangan ni David ang mga security guards. "Hayaan niyo siyang magsalita. May karapatan siyang magsalita." Nagsimulang mag-flash ang mga kamera. Tumingin si Emma kay Brian, na nakatayo ngayon sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at gulat. "Marahil ay kilala ninyo si Attorney Brian Corpus, ang asawa ko," patuloy ni Emma. "At marahil ay kilala rin ninyo si Miss Criselda Ramirez, ang host ng gabing ito, ang anak ng ating kagalang-galang na Judge Mateo Ramirez." Isang malaking projector screen ang biglang bumaba sa likod ni Emma. At doon, ipinakita niya ang mga litrato. Litrato ni na Brian at Criselda, magkahawak kamay, magkahalikan at magkasama sa hotel. Bumalik ang hiyawan sa ballroom.
Ang mga larawang ito ay patunay ng kanilang relasyon, sabi ni Emma. Isang relasyon na sumira sa aking pamilya at nagdulot ng matinding sakit sa aking anak. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Ngunit hindi lang ito tungkol sa personal na pagtataksil, patuloy ni Emma. May mas malalim pang lihim, ang lihim ng korupsyon na kinasasangkutan ni Attorney Corpo at ni Judge Mateo Ramirez. Ipinalabas ni Emma ang mga dokumento na ibinigay ni Mang Tonyo, ang mga bank transfers, ang kontrata sa lupa, at ang transkripsyon ng recording. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na binayaran ni Judge Ramirez si Brian para manipulahin ang kaso ng lupa at ilihis ang hustisya. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ginamit ni Judge Ramirez ang kanyang posisyon upang manuhol at manipulahin ang mga kaso kasama ang tulong ng aking asawa. Sabi ni Emma, ang kanyang boses ay matatag. At ang mga inosenteng tao, tulad ni Mang Tonyo, ay nawalan ng kanilang lupa at kabuhayan dahil sa kanilang kasakiman. Ang buong ballroom ay bumalot sa gulat at galit. Nagkagulo ang mga tao, nagtatanong, nagbubulungan. Sinubukan ni Judge Ramirez na agawin ang mikropono mula kay Emma, ngunit hinarangan siya ni David. Judge Ramirez, may karapatan po siyang magsalita, sigaw ni David. Ito ay isang paninira. Sigaw ni Judge Ramirez, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Mga kasinungalingan, ngunit huli na. Ang katotohanan ay nailantad na. Ang mga kamera ay kumikislap at ang mga reporter ay nagsusumikap na makuha ang bawat detalye. Hindi ko hahayaang manalo ang kasakiman at korupsyon, sabi ni Emma. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Judge Ramirez at Criselda. At sisiguraduhin kong haharap kayo sa batas. Nang matapos si Emma sa kanyang pahayag, narinig niya ang sirena ng pulisya sa labas. Maraming pulis ang pumasok sa mansyon kasama ang mga opisyales ng NBI. Ang gabi ng selebrasyon ay naging isang gabi ng pagbagsak. Ngunit bago pa man magkaroon ng ganap na kaguluhan, biglang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Lahat ay napatingin doon. At doon, nakatayo si Brian. Ang kanyang mukha ay putlang-putla, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. Lumapit siya kay Emma at sa harap ng lahat, iniabot niya sa kanya ang isang makapal na sobre. Emma, sabi ni Brian, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Narito ang lahat ng ebidensya na mayroon ako tungkol sa mga maling gawain ni Judge Ramirez. Gamitin mo ang mga ito. Kabitaw, naramdaman ni Brian ang bigat ng sobre sa kamay ni Emma, isang bigat na sumasalamin sa bigat ng kanyang konsensya. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatingin sa kanya, ngunit ang tingin ni Emma ang pinakamabigat. Galit, sakit, at pagtataka ang nababasa niya sa mga mata nito. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nakita rin siyang isang maliit na kislap ng pag-asa. Pag-asa para sa katotohanan. Brian, anong ginagawa mo? Bulong ni Criselda. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tiningnan ni Brian si Criselda at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang anuman para rito. Wala nang pagnanasa. Wala nang pagnanais sa kapangyarihan. Tanging awa at panghihinayang. Ang mga mata ni Judge Ramirez ay nagliliyab sa galit. Ito ang tamang gawin, Criselda, sabi ni Brian. Matatag ang boses. Ibinukas ni Emma ang sobre. Sa loob niyon ay ang mga detalye ng bawat transaksyon, bawat kasunduan, at bawat kaso na kinasangkutan ni Brian at ni Judge Ramirez. Mga detalyeng mas malalim at mas seryoso pa sa mga nakuha ni na Emma at David. May kasama rin itong confession letter mula kay Brian, kung saan inamin niya ang lahat ng kanyang pagkakasala, handang harapin ang mga kahihinatnan. Brian, anong kalokohan yan? Sigaw ni Judge Ramirez, lumapit kay Brian. Ang kanyang kamay ay nakataas, ngunit bago pa man makasapak ang judge, hinarangan siya ng mga pulis.
Ang mga opisyalis ng NBI ay lumapit na rin kay Judge Ramirez. Judge Mateo Ramirez, you are under arrest for multiple counts of corruption, bribery, and obstruction of justice, sabi ng isang NBI agent. Nagpanik si Criselda. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarangan siya ng mga pulis. Hindi! Hindi kami guilty. Ito ay paninira. Pero huli na. Ang ebidensya ay napakalakas. At ang testimonya ni Brian ay ang huling piraso ng puzzle. Nagsimulang sumigaw ang mga reporter, ang mga kamera ay patuloy sa pag-flash. Ang birthday party ni Criselda ay naging isang crime scene, isang lugar kung saan ang katotohanan ay nailantad sa harap ng lahat. Tiningnan ni Emma si Brian. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ngunit sa mga mata nito, may nakita siyang sincerity, isang pagsisisi na totoo. Humingi ng paumanhin si Brian sa kanya. Emma, patawarin mo ako, sabi ni Brian. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na kaya. Mahal na mahal kita at si Ella. Sana ay mabigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi. Naramdaman ni Emma ang kirot sa kanyang puso. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit may kasamang kakaibang pakiramdam. Isang uri ng awa at pag-unawa. Ang Brian na nakita niya ngayon ay hindi na ang Brian na dati niyang kilala. Haharapin mo ang batas, Brian, sabi ni Emma. Ang kanyang boses ay matatag. At sa harap ng batas, kailangan mong panagutan ang lahat ng ginawa mo. Alam ko, sagot ni Brian. Handa akong harapin ang lahat. Basta't sana, balang araw, mapatawad mo ako at mabigyan ako ng pagkakataon na maging ama kay Ella. Ngayon ay inaresto na rin si Brian. Habang dinadala siya papalabas ng mansyon, muli niyang tiningnan si Emma. Isang huling tingin na puno ng pagsisisi at pag-asa. Umalis si Emma sa Ramirez Mansion kasama si David at ang mga reporter na gustong makapanayam sa kanya. Ang gabi ay malamig, ngunit sa loob niya may kakaibang init. Ang init ng hustisya na unti-unting lumalabas. Nang makauwi si Emma sa kanilang bahay, tahimik ang buong paligid. Ang bahay na puno ng mga alaala, ng tawanan at pagmamahalan, ay ngayon ay puno ng katahimikan. Umupo siya sa sofa, hawak ang mga larawan nila ni Brian at Ella. Tiningnan niya ang larawan ni Brian, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Ngayon, nagawa niyang ilantad ang lahat. Handang harapin ang mga kahihinatnan. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kinabukasan. Ang sakit ay naroon pa rin, at ang mga sugat ay malalim. Ngunit mayroon din siyang pakiramdam ng kalayaan. Kalayaan mula sa kasinungalingan, at kalayaan na simulan muli ang kanyang buhay. Tumingin siya sa bintana, sa dilim ng gabi. Ang kanyang pamilya ay gumuho. Ngunit sa pagbagsak nito, natagpuan niya ang kanyang lakas, ang kanyang pagkatao, ang kanyang dignidad. Hindi niya alam kung kailan o kung paano, ngunit alam niya na magpapatawad siya, hindi para kay Brian, kundi para sa sarili niya at para sa kanyang anak, upang makalaya sa galit at sakit at makapagpatuloy sa isang mas magandang kinabukasan. Ngunit ang mga bakas ng pagtataksil ay mananatili. Mananatili ito bilang isang paalala ng mga aral na natutunan. At sa mga bakas na yon, lalaki siya bilang isang mas matatag, mas matapang, at mas matalinong babae. Ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. 2 taon na ang lumipas. Ang nagdaang gabi sa Ramirez Mansion ay naging isang malaking balita sa buong bansa. Si Judge Mateo Ramirez ay nahatulan ng maraming kaso ng korupsyon at nasa bilangguan na. Si Criselda ay nahaharap din sa mga kaso at nawala na sa sirkulasyon ng matataas na lipunan. Si Brian, matapos aminin ang kanyang mga kasalanan at makipagtulungan sa awtoridad, ay nahatulan din at kasalukuyang nagbabayad sa kanyang mga pagkakamali sa likod ng rehas. Para kay Emma, ang lahat ay tila isang malalim na bangungot na unti-unting naglalaho.
Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng katapangan at integridad. Maraming media outlets ang gustong makapanayam sa kanya. Ngunit pinili niyang manahimik at ituon ang sarili sa kanyang buhay at kay Ella. "Mama, tapos na po ako sa homework," sabi ni Ella, na ngayon ay isang malaking dalagita na. May malalim na dimple sa pisngi na nakuha niya kay Brian. Ngumiti si Emma, lumapit sa anak at hinalikan ito sa noo. "Very good, anak. Tara, kumain na tayo." Ang dating bahay na puno ng sakit ay naibenta na. Nakatira na sila ngayon sa isang mas maliit, ngunit mas modernong condo unit sa Bonifacio Global City. Ito ay isang bagong simula, isang bagong kabanata. Ang bawat sulok ng kondo ay tila puno ng pag-asa. Nagpatuloy si Emma sa kanyang trabaho bilang OBGYN. Ngayon, bukod sa kanyang klinika, nagtuturo na rin siya sa isang medical school. Ang kanyang karanasan ay naging inspirasyon sa maraming kababaihan at marami siyang natatanggap na sulat ng pasasalamat mula sa mga taong kanyang naapektuhan. "Dr. Corpus, may bagong kaso po tayo," sabi ng kanyang sekretarya, si Anne, isang umaga. Isang ina na pinaghihinala ang biktima ng domestic violence. Gusto niya kayong kausapin personally. Pumasok si Emma sa kanyang opisina at doon niya nakita ang isang babae. May bahid ng takot sa kanyang mga mata. Kinusap niya ang babae, binigyan ng payo at inalok ng tulong. Sa bawat salita niya, tila nakikita niya ang kanyang sarili noon. Nang gabing iyon, habang nagbabasa ng libro, napahinto si Emma sa isang kabanata tungkol sa pagpapatawad. Mahirap, napakahirap. Ang sakit ay naroon pa rin. Tila isang anino na sumusunod sa kanya. Ngunit alam niya na para maging tunay na malaya, kailangan niyang magpatawad. Hindi para kay Brian, kundi para sa kanyang sarili. Para kay Ella. Isang linggo ang lumipas. Natanggap ni Emma ang isang sulat. Galing ito kay Brian, mula sa bilangguan. "Mahal kong Emma, hindi ko alam kung paano sisimulan ang sulat na ito. Alam kong marami akong kasalanan at wala akong karapatan na humingi ng anuman mula sa iyo. Pero gusto ko lang ipaalam sa iyo na araw-araw, pinagsisisihan ko ang lahat ng aking ginawa. Araw-araw, naiisip ko kayo ni Ella. Sana ay maayos kayo. Wala akong hinihingi, Emma. Tanging pagpapatawad lang, kung posible. At sana, balang araw, mabigyan ako ng pagkakataon na makita si Ella. Kahit mula sa malayo lang, makita ko lang na lumaki siyang malusog at masaya. Maraming salamat sa lahat ng naituro mo sa akin. Dahil sa iyo, nakita ko ang katotohanan. Dahil sa iyo, natuto akong maging tao muli. Nagmamahal at nagsisisi, Brian." Matagal na tinitigan ni Emma ang sulat. Ang mga luha ay unti-unting dumaloy sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kalayaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot. Hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Ngunit nangangahulugan ito ng pagtanggap at pagpapatuloy. "Mama, umiiyak po kayo?" tanong ni Ella, lumapit kay Emma. Niyakap ni Emma ang kanyang anak. "Hindi, anak. Masaya lang ako. Masaya ako dahil malakas tayo. Masaya ako dahil magkasama tayo." Tumingin si Emma sa labas ng bintana sa nagliliwanag na syudad. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok, may bagong simula. At sa bagong simula na yon, handa na siyang lumakad, kasama ang kanyang anak, patungo sa isang mas magandang bukas. 5 taon pa ang lumipas. Si Emma ay naging isang kilalang personalidad sa medical field. Hindi lang bilang isang mahusay na OBGYN kundi bilang isang advocator para sa mga karapatan ng kababaihan at mga biktima ng domestic abuse. Si Ella ay nasa kolehiyo na, matalino, maganda, at may sariling pangarap. Ang condo unit nila sa BGC ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Ang buhay ay naging matiwasay at puno ng kagalakan.
Ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, tila mga peklat na nagpapaalala sa kanya ng mga aral na natutunan. At sa mga peklat na yon, mayroong isang bahagi na nananatiling bukas, ang koneksyon kay Brian. Isang araw, habang nasa ospital, nakatanggap si Emma ng tawag mula sa bilangguan. Si Brian ay palalabasin na sa kulungan. Naramdaman ni Emma ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng halos 7 taon, hindi niya nakita si Brian ng personal. Ang tanging koneksyon nila ay ang mga sulat na paminsan-minsan ay ipinapadala nito. "Mama, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Ella nang makauwi si Emma. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. "Si Papa mo, anak. Lalabas na siya sa kulungan," sabi ni Emma. Ang kanyang boses ay malumanay. Natahimik si Ella. Ang kanyang ama ay isang malabong alaala, isang figure sa mga lumang litrato, at isang boses sa telepono paminsan-minsan. Ngunit sa kanyang puso, mayroon siyang pagnanais na makilala ang kanyang ama. "Mama, gusto ko po siyang makita," sabi ni Ella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Gusto ko po siyang makilala." Niyakap ni Emma ang kanyang anak. Alam niya na darating ang araw na ito. "Pag-iisipan natin, anak. Kailangan nating maging handa." Kinabukasan, kinausap ni Emma si David. Si David ay naging isang matagumpay na abogado at isa sa kanyang pinakamalaking suporta. "Pinsan, handa ka na bang harapin siya?" tanong ni David. "Hindi ko alam, David," sagot ni Emma. "Pero kailangan ko itong gawin para kay Ella at para sa sarili ko." Dumating ang araw na pinalabas si Brian. Si Emma at Ella ay hindi pumunta sa gate ng bilangguan. Hinayaan nila si Brian na makabalik sa kanyang sariling buhay muna. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap si Emma ng tawag mula kay Brian. Ang kanyang boses ay tila mahina, ngunit puno ng respeto. "Emma, narito na ako," sabi ni Brian. "Naghahanap ako ng trabaho. Gusto kong ayusin ang buhay ko. At sana, kung papayagan mo, gusto kong makita si Ella." Nag-isip ng malalim si Emma. Hindi siya sigurado. Ang takot ay bumalik, ngunit ang pagmamahal niya kay Ella ay mas malakas. "Magkita tayo, Brian," sabi ni Emma. "Pero tayo lang dalawa. At pag-uusapan natin ang lahat." Nagkita sila sa isang coffee shop malayo sa mga pamilyar na lugar. Nang makita ni Emma si Brian, nagulat siya. Payat na ito at ang kanyang mukha ay puno ng bakas ng mga pinagdaanan. Ang dating mapagmataas na abogado ay ngayon ay isang mapagpakumbabang tao. "Kumusta, Emma?" sabi ni Brian. Ang kanyang boses ay mahina. "Salamat at pumayag kang makipagkita." "Brian, anong ginawa mo sa buhay mo?" tanong ni Emma. Ikinuwento ni Brian ang kanyang mga pinagdaanan sa bilangguan. Kung paano siya nagbago, kung paano niya napagtanto ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Nagtrabaho siya bilang isang librarian sa bilangguan at nagturo sa mga kapwa niya preso. "Naging tao ako muli, Emma," sabi ni Brian. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Nawala ko ang lahat. Ang karera ko, ang reputasyon ko, ang pamilya ko. Pero natuto akong pahalagahan ang mga bagay na tunay na mahalaga." Tiningnan ni Emma si Brian. Ang galit ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng pag-unawa. Ang mga sugat ay naroon pa rin, ngunit tila naghihilom na. "Brian, pinatawad na kita," sabi ni Emma. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapatawad. "Pero hindi ko makakalimutan ang lahat ng nangyari at hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati." Ngumiti si Brian, isang malungkot na ngiti. "Alam ko, Emma, hindi ko rin naman hinihingi iyon. Ang gusto ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging ama kay Ella. Iyon lang ang gusto ko." Nag-isip si Emma. Mahal niya si Ella at alam niya na kailangan ni Ella ng ama. "Bibigyan kita ng pagkakataon, Brian," sabi ni Emma. "Pero dahan-dahan. At kung meron kang gawing mali, kahit na anong mali, hindi na kita hahayaan pang lumapit kay Ella." Ngumiti si Brian.
isang tunay na ngiti na may kasamang luha. Salamat, Emma. Maraming salamat. Makalipas ang ilang linggo, dahan-dahang bumalik si Brian sa buhay ni Ella. Nagsimula silang magkita sa mga pampublikong lugar kasama si Emma. Sa bawat pagkikita, unti-unting bumubuo ang kanilang relasyon. Isang araw, nag-aya si Ella ng piknik sa parke. Nagulat si Emma nang makita si Brian na nakaupo sa damuhan, nakikipaglaro kay Ella. Ang dating abogado ay ngayon ay isang simpleng ama, masayang nakikipagtawanan sa kanyang anak. Nakaramdam si Emma ng kapayapaan. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit meron na siyang kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi nagtanggal sa sakit, ngunit nagbigay sa kanya ng kalayaan. Ang buhay ay patuloy na nagbabago, at sa bawat pagbabago, natututo tayo. Lumipas ang mga taon, at ang buhay ni Emma ay patuloy na umusbong. Siya ay naging isang matagumpay na propesyonal at isang huwarang ina. Ang kanyang relasyon kay Brian ay nagkaroon ng sarili nitong espasyo. Isang espasyo ng paggalang at pagiging co-parent, ngunit malayo sa romansa. Si Brian ay naging isang mas responsableng ama kay Ella at nakatagpo rin siya ng bagong trabaho bilang legal consultant sa isang NGO. Tumutulong sa mga mahihirap na pamilya na naapektuhan ng korupsyon. Ngunit ang mga nakaraan ay may sariling paraan para bumalik at kumatok sa pintuan. Isang araw, habang naglilinis ng lumang bodega sa dating bahay ng kanyang mga magulang, natagpuan ni Emma ang isang lumang kahon. Puno ito ng mga lumang litrato at dokumento. Sa ilalim ng tumpok ng mga lumang gamit, mayroon siyang nakitang isang lumang diary ng kanyang ina. Nagsimulang basahin ni Emma ang diary. Ang mga sulat kamay ay tila may dalang alaala. Ang mga pahina ay naglalaman ng mga pangyayari bago pa man siya ipanganak. At doon, nabasa niya ang isang pangalan na tila pumukaw sa kanyang pagkabigla, Mateo Ramirez. Ang kanyang ina, sa kanyang kabataan, ay nagkaroon ng isang relasyon kay Mateo Ramirez. Isang relasyon na lihim at puno ng sakit. Nabuntis ang kanyang ina, ngunit iniwan siya ni Mateo Ramirez para sa isang mas mayaman at maimpluwensyang babae. Ang ina ni Criselda. Hindi ito maaari. Bulong ni Emma, nanginginig ang kanyang mga kamay. Patuloy niyang binasa ang diary. Ang kanyang ina ay nagpasya na palakihin siyang mag-isa at inilihim ang pagkakakilanlan ng kanyang tunay na ama upang protektahan siya mula sa iskandalo at sa kapangyarihan ng pamilya Ramirez. Ang lalaking itinuring niyang ama ay ang kanyang stepfather, na siyang tunay na nagmahal at nagpalaki sa kanya. Si Judge Ramirez, siya ang tunay kong ama? Ang impormasyong ito ay tila isang bomba na sumabog sa kanyang isip. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pagtataksil ni Brian, ang paghaharap niya kay Judge Ramirez, ang paglaban niya para sa hustisya. Lahat ng ito ay may mas malalim na koneksyon sa kanyang sariling dugo. Ang kanyang kaaway, ang taong kanyang nilabanan, ay ang kanyang tunay na ama. Nagsimulang umikot ang kanyang mundo. Ang galit, ang sakit, at ang pagtataka ay bumalot sa kanya. Bakit inilihim ito sa kanya ng kanyang ina? Bakit hindi niya ito sinabi? Agad siyang tinawagan si Marilu. Ate, kailangan nating mag-usap, sabi ni Emma. Ang kanyang boses ay tila nanginginig. Nagkita sila ni Marilu. Ipinakita ni Emma ang diary ng kanilang ina. Si Marilu, na nakatatanda sa kanya, ay nagulat din. Alam ko na may lihim si Mama, sabi ni Marilu. Pero hindi ko inakala na ganito kalaki. Hindi ko inakala na si Judge Ramirez ang totoo mong ama. Ikinuwento ni Marilu ang mga alaala niya sa kanilang ina, kung paano ito nasaktan noon at kung paano niya sinubukan na itago ang katotohanan upang protektahan si Emma. Ayaw niyang maranasan mo ang sakit na naranasan niya, Emma. Ayaw niyang madamay ka sa gulo ng pamilya Ramirez. Napaiyak si Emma.
Ang lahat ng kanyang paglalakbay, ang lahat ng kanyang paghihirap, ay tila may mas malalim na kahulugan. Nilabanan niya ang kanyang sariling ama nang hindi niya nalalaman, hindi na siya nag-alinlangan. Kailangan niyang harapin si Judge Ramirez, hindi para sa kaso, kundi para sa sarili niya, para sa katotohanan. Pumunta si Emma sa bilangguan kung saan nakakulong si Judge Ramirez. Nakita niya ang matandang lalaki, payat, at ang kanyang mga mata ay tila walang kinang. Hindi na ito ang makapangyarihang Judge Ramirez na dati niyang kinatakutan. Umupo si Emma sa harap niya. "Alam ko na po," sabi ni Emma, matatag ang boses. "Nabasa ko ang diary ni Mama. Ikaw po ang tunay kong ama." Nanlaki ang mga mata ni Judge Ramirez. Nawala ang kanyang pagiging matanda at napalitan ng gulat. "Emma, paano?" Ikinuwento ni Emma ang lahat. Kung paano niya nahanap ang diary, kung paano niya nalaman ang katotohanan. "Bakit po ninyo iniwan si Mama? Bakit po ninyo kami iniwan?" Tanong ni Emma, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Napaiyak si Judge Ramirez. "Patawarin mo ako, Emma. Patawarin mo ako. Nabulag ako sa kapangyarihan at kayamanan. Nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko." Ang pagkikita nila ay puno ng kirot, galit at sa huli, isang kakaibang uri ng kalayaan. Hindi niya kayang patawarin si Judge Ramirez sa lahat ng ginawa niya sa kanyang ina, sa kanya, at sa mga tao. Ngunit ang paglantad ng katotohanan ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang pagbisita, naramdaman ni Emma ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nawawala ay natagpuan na niya. Ang kanyang tunay na sarili. Napakagatlabi si Emma habang pinagmamasdan ang nagliliwanag na syudad mula sa kanyang balkonahe. Ang hangin ay malamig, ngunit sa loob niya, mayroong init ng kapayapaan. Ang pagtuklas na si Judge Mateo Ramirez ang kanyang tunay na ama ay isang twist na nagpabago sa kanyang pananaw sa buhay. Ang mga sugat ay naroon pa rin, ngunit tila naghilom na. Ang galit at sakit ay napalitan ng pag-unawa at isang kakaibang uri ng pagtanggap. Hindi niya kailanman matututunan na mahalin si Judge Ramirez bilang isang ama, lalo na matapos ang lahat ng ginawa nito. Ngunit ang paglantad ng katotohanan ay nagbigay sa kanya ng sarado, isang kabanata na tapos na. "Mama, gising pa po kayo?" tanong ni Ella, na ngayon ay isang dalagang-dalaga na papalabas mula sa kanyang kwarto. Ngumiti si Emma. "Hindi makatulog, anak. May iniisip lang." Umupo si Ella sa tabi niya. "Gusto niyo po bang pag-usapan?" Ikinuwento ni Emma kay Ella ang tungkol sa kanyang pagbisita kay Judge Ramirez at ang kanyang pagtuklas. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Ella, ngunit kasabay noon ay ang pag-unawa. "Kaya po pala ganoon ang pakiramdam ninyo," sabi ni Ella. "Ang dami po ninyong pinagdaanan." "Oo, anak," sagot ni Emma. "Pero sa bawat pinagdaanan, may aral akong natutunan na ang buhay ay puno ng twists at challenges. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal sa sarili, ang integridad at ang pamilya." Niyakap ni Ella si Emma ng mahigpit. "Mahal na mahal ko po kayo, Mama." "Mahal na mahal din kita, anak," sabi ni Emma. "Ikaw ang lakas ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban." Sa mga sumunod na araw, nakita ni Emma ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang pagiging malaya mula sa mga lihim ng nakaraan ay nagbigay sa kanya ng bagong sigla. Mas naging masaya siya, mas naging inspirasyon sa iba. Si Brian ay patuloy sa kanyang pagbabago. Naging isang aktibo siyang ama kay Ella at nakatagpo siya ng kapayapaan sa pagtulong sa iba. Hindi sila nagbalikan ni Emma, ngunit naging magkaibigan sila at naging magkasama sa pagpapalaki kay Ella. Ang mga sugat ay naging mga peklat na nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga pagkakamali, ngunit nagbibigay din ng pag-asa para sa hinaharap. Isang araw, habang nasa isang conference,
Nakita ni Emma si Criselda. Nakita niya ang babaeng minsan niyang kinasusuklaman, na ngayon ay tila malungkot at payat. Napababa ang tingin ni Criselda. Nilapitan ni Emma si Criselda. "Kumusta, Criselda?" Nagulat si Criselda. "Dr. Corpus?" "Marami na tayong pinagdaanan," sabi ni Emma. "Pero sana makahanap ka rin ng kapayapaan sa iyong sarili." Umalis si Emma. Iniwan si Criselda na tila nagulat. Hindi niya kayang patawarin si Criselda sa lahat ng ginawa nito, ngunit hindi na rin niya ito kinasusuklaman. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, ngunit nangangahulugan ito ng paglaya. Isang hapon, habang naglalakad sa tabing dagat kasama si Ella, naramdaman ni Emma ang lamig ng hangin at ang init ng araw. Ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok, natututunan niya ang mga aral. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng hustisya o paglaban sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kanyang sarili, ng kanyang pagkatao, ang kanyang dignidad, ang kanyang lakas, at ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Ang kwento ni Emma ay isang patunay na ang isang babae, kahit gaano pa kadami ang pinagdaanan, ay kayang bumangon muli, mas matatag at mas matapang. Na ang pagpapatawad ay isang proseso at hindi ito nangangahulugan ng pagkalimot. At na ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pag-ibig sa sarili at ang pagmamahal sa pamilya. Tumingin si Emma sa malayo, sa abot tanaw, kung saan nagtatapos ang dagat at nagsisimula ang langit. Ang kanyang panibagong bukas ay naghihintay, puno ng pag-asa at bagong mga pangarap.